Magandang gabi. Hayaan niyo akong kwentuhan kayo patungo sa mahimbing na pagtulog. Humiga ng komportable at tipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim at pagpahingahin ang isip. Damahin ang sariling unti-unting kumakalma. Tanggalin ang tensyon sa iyong ulo, balikat, hanggang sa iyong mga paa. Hayaan mong daling ka ng kwentong ito sa isang payapang mundo. Ang huling text. Bago pa man marinig ni Lara ang balita, ang kanyang mundo ay umiikot sa Maynila. Sa ingay ng mga kalsada, sa amoy ng magagarbong tindahan, at sa ritmo ng mga paa na walang humpay sa paglakad. Araw-araw, siya'y maagang gumigising sa alarm ng kanyang telepono. Walang tilaok ng manok kahit saan. Sa kanyang pagbangon, muling mag-uumpisa ang bagong nakakapagod na araw. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalo siya nagiging dalubhasa sa pagtanda. Mula sa trabaho, sa pagbiyahe, hanggang sa mga gawaing bahay na siya lamang ang gumagawa. Mga gawaing natutunan niyang gawing mag-isa. Laking probinsya si Lara. 29 na taong gulang at swerteng nakahanap na magandang trabaho sa Maynila. Ilang taon na ang nakakalipas. At gaya ng karamihan ng mga anak na matagal nang umalis sa probinsya, unti-unti rin naging background noise si mama. Tuwing umaga, naroon ang mga text na halos hindi niya napapansin. Anak, ang init dito ngayon. Diyan, kumusta? Yung payong mo baka nawala na naman. Huwag kang magpapaulan. Good night, nak. Tigil nakakapuyat. Morning, nak. Ano almusal mo? Baka puro kape ka na naman dyan, ha? Hindi niya nababasa ang karamihan dito. Para sa kanya, ito ay paulit-ulit na paalala lamang ng kanyang ina. Minsan ay nabubura niya pa ang ilan dito. O di kaya ay matagal na hindi nasasagot. Patuloy lang ang takbo ng kanyang araw. Patuloy sa trabaho, tuloy sa mahabang biyahe, tuloy hanggang sa kanyang pag-uwi sa kanyang maliit na kondo. Pagsapit ng gabi, sinasalubong siya ng madilim na silid. Tahimik, tanging ugong ng frigider ang maririnig. Ang lahat ng bagay ay nasa parehong estado at pwesto mula noong siya ay lumisan. Hindi naman ito pinaglulunuyan ni Lara. Sa kanyang pagod, halos dumediretso na ito sa kanyang kama upang matulog. Mabuti na lamang at mabilis na siyang nakakapaghapunan sa labas sa mga ganitong araw. Lalo't walang ibang maghahanda ng kanyang pagkain kung hindi ang kanyang sarili. At sa kanyang pagtulog, si Lara ay muling naghahanda para sa panibagong araw sa Maynila. Sa malayong dako ng bansa, sa isang lumang bahay, naninirahan si Nanay Linda. Dating nurse na naging may bahay, himula ng magkapamilya. Matanda na ito, malapit na maabot ng pagka-senior. Madalas itong nakaduster at payapang namumuhay sa kanilang probinsya kasama ang bunso niyang anak na si Lester, masipag na nag-aaral malapit sa kanilang barangay. Si Linda ay matagal na ring hiwalay sa kanyang asawa. Maraming naging hindi pagkakasundo hanggang sa tuluyang lumipat ng tahanan ang kanilang ama. Bagamat luma, malaki naman ang kanilang bahay. Mayroon itong 2 palapag at malawak na bakuran. Ang estilo nito ay animoy galing pang dekada 70. Nanatiling pareho hanggang sa kasalukuyan. Subok ng mahabang panahon ng tibay. Subalit pareho man ang anyo ng bahay sa labas, kitang-kita naman ang pag-unlad sa loob. May malaking telebisyon, may aircon ng mga silid, may wifi, at iba pang mga bagong kagamitan tulad ng washing machine at dryer. Katas ito na magandang trabaho ni Lara, ang kanilang breadwinner. Sa kanilang bahay, may ritmo ang araw ni Nanay Linda.
Habang pasikat pa lang ang araw, matyaga siyang nagwawalis sa bakuran ng alikabok at mga dahon mula sa malalaking puno sa paligid. Sa tuluyang pagsikat ng araw, siya ay nagdidilig ng kanyang mga halamang gulay. May kalamansi, sili, malunggay, pipino, pati na sayote. Kasunod naman ito, pumasok siya sa kusina at binuksan ang kanyang radyo. Sa pagtugtog ng mga swabeng awitin, agad niyang sinimulan ang pagluto ng almusal, itlog at mga pinatuyong isda tulad ng danggit. Habang nagsasangag ng kanin, siya ay marahang umiindayog kasabay ng mabagal na musika. Lumipas ang oras. Pagsapit ng tanghali, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang uri ng ulan na may kasamang hangin. Napapasayaw pati ang makakapal na puno. Habang sa Maynila, si Lara ay nakaupo sa tapat ng kanyang laptop habang papalapit ang lunch break. Sa labas ay may mahinang ulan. Naku, sayang, wala akong dalang payong. Hindi ako makakakain sa labas ngayon. Bulong niya sa sarili. Bumili na lamang siya ng pagkain sa kanilang kantina at bumalik sa kanyang lamesa. Habang kumakain, siya ay nagtitingin-tingin ng balita sa kanyang laptop. Kanyang nasilayan ng weather news sa Maynila. Mukhang hindi na ito lalakas pa. Kaya nagpatuloy na lamang siya sa pagkain. Nagmamadali at hindi na naalalang daanan ang patungkol sa kanilang probinsya. Sa kanyang telepono, hindi niya napansin ang mga tawag. Hindi rin niya napansin ang mga text na pumapasok. Palagay niya ay mga parehong paalala lamang ito ng kanyang ina dahil sa ulan. Anak, ang lakas ng bagyo dito. Kumusta dyan? Grabe ang lakas ng hangin sa labas. Kila Aling Berta daw, nilipad na yung bubong. Anak, nabasa mo yung text ko? Brownout na kasi dito. Okay ka dyan, nak? Huwag ka na muna lumabas ha. Naku, dito bumabaha na. Wala siyang nabasa. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sanay na siyang isipin na lagi namang may bukas pa para sagutin lahat iyon. Ang kasalukuyang nasa isipan niya, ang lalo pang pagbutihin ng trabaho. Nararamdaman niyang malapit na siyang mapromote sa pangalawang pagkakataon. Kaunting sipag at pagtitiis pa. Siguradong mapapaunlad pa niya ang kanilang buhay. Sa bawat email na kanyang sinusulat, ang tanging natatanaw niya ay ang malaking ipon na kanyang pinapangarap. Lumipas ang araw. Magandang serbisyo sa trabaho, pagod sa biyahe, at tahimik na kondo. Kinabukasan, tumila ang ulan. Sa labas, nagbalik na sa dati ang lahat. Patuloy pa rin ang takbo ng syudad. Nagising si Lara ng mas maaga kaysa sa kanyang alarm. Ang kanyang telepono ay kanina pa tumutunog. Pilit naman itong hinanap at sinagot ni Lara sa kabila ng mabigat na antok. Hello po? Mahina niyang sabi. Ang boses sa kabilang linya ay putol-putol. Parang mahina ang signal. Lara? Si mama mo kasi. Nagkaroon ng aksidente nung masagsagan ng malakas na bagyo magabi. Sagot ni Ed, ang kapatid ng kanyang nanay Linda. Tuluyan nagisingan diwa ni Lara. Tumalo ng kanyang puso at tila nalaglag sa lupa. Bago pa man matapos ang sinasabi ng kanyang tito, alam na niya. Kasabay ng malakas na kalabog ng kanyang dibdib, mabilis siyang sumagot. Uuwi na po ako dyan ngayon. Hindi na niya narinig ang mga sunod pang sasabihin ni Tito Ed. Dahil sa loob niya, ay alam na niya ang balita. Pero marahil ay hindi pa siya handang marinig ito. Dali-dali naman siyang nagimpake at bumiyahe pa uwi sa kanilang probinsya. Sa pamamagitan ng bus, siya ay babiyahe ng buong araw. At pagsapit ng gabi, nakarating na sa kanilang orihinal na tahanan si Lara. Pagod man mula sa mahabang biyahe, wala siyang inaksayang oras.
Sa kanyang pagbaba, tuluyang nakumpirma ang balita. Sa isip niya, kanyang hinihiling na sana hindi totoo ang lahat. Kumakapit sa katiting na tsansa na masamang panaginip lamang ito. Ngunit nang makita niya ang lamay para sa kanyang ina, tuluyang naglaho ang pagdududa. Sinalubong naman siya ng kanyang kapatid at iba pa nilang kamag-anak. "Oh, kumain ka na ba? Halika, ito ang mga pagkain. Hinanda ko ang paborito ni Linda. Ito, pagsasandok na kita." Haligagang alok ni Ed kay Lara. Habang si Lara, nabigla pa rin sa pangyayari. Mababang tango na lamang ang naisagot niya. Sa burol, walang salita ang makalusot sa pagitan ng pighati at panlulumo. Ang ilang kapitbahay at kaibigan ni Nanay Linda ay nagdala pa ng mga dagdag pagkain. Pansit, puto, at iba pang ulam at merienda. Sa kanilang malungkot na pagtitipon, sila ay nagpalitan ng kwento tungkol kay Linda. Kung paanong lagi itong handang tumulong sa kanila. Ika nga nila, hiraman talaga nila ng gamit si Linda. Wala umano itong bahid ng pagdadamot. Basta't mayroon sa kanilang bahay, walang alinlangan niya itong ipinapahiram o ibinibigay sa abot ng kanyang makakaya. Lahat may magandang alaala. Sa isang sulok naman, naroon pa rin si Lara, tahimik na nakikinig. Sa isip niya, halos hindi na niya maalala kung kailan siya huling tumingin ng diretso sa mata ng kanyang ina. Kung kailan niya ito nakausap ng maayos. O kung kailan man niya huling nabigyan ng maayos na reply ang mga mensahe nito. Lumipas ang gabi. Ang araw ay malapit na muling sumikat. Ang mga bisita ay nagsiuwian na, maging ang ilan sa kanilang mga kamag-anak. Tanging ang magkapatid na lang ang naiwan, kasama ng kanilang Tito Ed. "O Lara, magpahinga ka na muna. Nakaayos na ang kwarto ng mama mo. Doon ka na lang muna matulog. Kami ni Lester sa kabilang kwarto." Bilin nito kay Lara. Tila hindi pa rin mabuo ni Lara ang mga salitang nais niyang sabihin. Muli na lamang siyang napatango at marahang naglakad papunta sa nasabing silid upang magpahinga. Pagpasok niya rito, natanaw niya ang pamilyar na loob ng kwarto. Halos pareho pa rin ito kumpara dati. Nadagdag lamang ang mga gamit na binili niya para sa kanyang ina. Yung bagong aparador, bagong salamin, at kung ano-ano pang palamuti at kasangkapan sa bahay. Lahat ng kanyang ibinigay sa nakalipas na maraming taon ay naroon, walang kulang. Mapapansin din ang pag-iingat sa mga gamit na ito. Ang karamihan ay mistulang bago pa at walang bahid ng alikabok. Pagkatapos pahapyaw na masulyapan ng kwarto, dumiretso na siya sa pamilyar na kama. At sa kanyang paghiga, mabilis na naramdaman ng kanyang katawan ang pagod sa nakalipas na araw. Agad itong nakatulog ng malalim, ang kinakailangan na pahinga ng kanyang katawan at puso. Tanghali na. Ang araw ay buong-buong nakatirik sa ibabaw ng mga bubong. Nanatiling tahimik ang buong bahay. Ang uri ng katahimikang may kaakibat na mabigat na damdamin. Nagising si Lara sa init ng araw. Sa kanyang pagdilat, ramdam ang bigat ng kanyang mga mata. Parang kahit sa pagtulog, patuloy ang pagluha. Umupo siya sa gilid ng kama. Pilit ginigising ang sarili. Pumupungay-pungay pa ang kanyang mga mata nang matanaw niya ang isang cellphone. Nakapatong sa lamesa sa tabi ng kama. Agad niya itong namukaan. Ito ang binili niyang bagong telepono para sa kanyang nanay. Tandang-tanda pa niya. Isa ito sa mga una niyang regalo gamit ng kanyang mga paunang sweldo. Ika niya para mas madali silang makapag-usap ng kanyang ina. Pangako niya dati. Isang pangakong tila unti-unting nawawala sa paglipas ng oras. Maraming taon na ang lumipas mula noon.
Pilit pa itong pinapalitan ni Lara upang mabilhan ng mas bago pang modelo. Pero laging tinatanggihan ni Nanay Linda. Okay pa raw ito at masaya niya pa ang ginagamit. Hanggang sa inayaan na lamang siya ng kanyang anak. Inabot ni Lara ang telepono. Sinubukan niya itong buksan. May passcode. Naisip niya agad subukan ang petsa ng kaarawan nilang magkapatid. Ika-7 ng Pebrero ang kanya. Habang ika-9 naman ng Marso ang sa nakababata niyang kapatid. 2, 7, 3, 9. Sa unang subok pa lamang, matagumpay na niyang nabuksan ang telepono. Dahan-dahan niya itong inusisa. Tinignan ang mga album ng larawan. Karamihan dito ay kanyang mga larawan na kanyang pinapadala paminsan-minsan bilang pagbabalita sa kanyang estado at mga kaganapan sa buhay sa Maynila. Sa bawat imahe, may kaunting kirot sa kanyang puso. Saglit din siyang nagtaka kung bakit sa album ng screenshots nakakumpuni ang mga ito. Sa isip niya, hindi ata alam ng kanyang nanay kung paano mag-save ng photos. Kaya naka-screenshot na lamang ang mga larawang itinatabi niya, kasama pa ng mga kalakip na pag-uusap nila. Ika nga ni Lara, boomer kung tawagin. Bahagya siyang napangiti at naglabas ng malalim na hinga. Sa maikling sandali, gumaan ang loob niya. Sunod ay sinilip niya ang mga text nito. Partikular na ang kanilang pag-uusap. Parehong pamilyar at kakaiba ang nakita niya. Sa isang banda, siya mismo ang kausap ng kanyang ina. Sa kabila naman, matagal na nung huli niyang binasa ng seryoso ang mga text nito. Laging pahapyaw lamang. Nang basahin niya ang bawat isa, nakita niya kung gaano karami ang paulit-ulit na paalala na pinapadala sa kanya ni Nanay Linda. Si Mama talaga, bulong ni Lara sa sarili. Parang lalong nahikayat ng paniniwala niyang paulit-ulit lamang ang kanyang ina. Ngunit matapos ang ilang pang sandali ng pagtingin sa kanilang pag-uusap, may napansin siyang mas kakaiba. Parang maraming drafts ang nakasave dito. Mga text na isinulat, ngunit hindi na ipadala. Nang tignan niya ang oras at petsa ng mga ito, halos kapareho ng dalas at dami ng kanyang mga natatanggap na mensahe. Pero iba ang laman ng mga ito. Sa bawat pagpapaalala sa kanya ng kanyang ina na ingatan ng kanyang payong, tila may kasunod dapat itong, baka magkasakit ka nak, wala pa naman si Mama dyan para mag-alaga sa'yo. Miss you anak. Sa bawat pagpapaalala sa kanya na wag puro kape at kumain ng tama, tila may kasunod dapat na, gusto sana kitang padala ng mga gusto mong luto anak para makakain ka ng marami. Tulad ng iba, hindi ito tuluyang naisend ni Nanay Linda kay Lara. Marahil ay ayaw na niyang makaabala pa dahil sa kanyang mga hirit. Sa paulit-ulit na good night ni Mama, tila dapat ay may sadyang kalakip na, iniisip kita ngayong gabi. Pasensya na at hindi ka matulungan ni Mama dyan sa Maynila. Hayaan mo pag-uwi mo dito, babawi ang Mama. Miss you anak. Hindi nagtagal, bumuhos ang luha ni Lara. Ang sakit sa dibdib na kanyang iniipon ay sumabog. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng kanyang luha, kasabay pa ng kanyang malakas na hagulgol. Ang kaninang tahimik na bahay ay napuno ng sigaw ng dalamhati. Kasabay nito, muling bumuhos ang ulan. Sa pagkakataong ito, walang hangin na dulot ng bagyo. Ang bagsak ng bawat patak ay diretso pababa. Ang mga ulap ay nangingitim at mabilis na kumakapal. Ang mga puno ay walang kibo, walang pag-indayog sa kabila ng ulan. Ramdam ang bigat ng bawat patak sa kanilang bubungan. Ang panahon ay tila sumasabay sa damdamin ni Lara. Kasabay ng luha ang ulan. Kasabay ng kanyang hagulgol ang malalakas na kulog. Para sa kanya, ang buong mundo ay naging makulimlim. Ngayon, napagtanto niya.
Walang ibang hinangad ng kanyang ina kung hindi ang ikabubuti niya. Sa kanyang bawat text, may kalakip na pag-aalala at pagmamahal. Ang paulit-ulit na mensahe nito ang naging tanging paraan niya upang iparamdam ang alaga sa anak niyang nalayo sa kanya. Hindi man sang-ayon si Nanay Linda sa paglisan ni Lara, hindi niya ito tinutulan kahit minsan. Buong puso niyang sinuportahan ang desisyon ng anak. Ika niya, para ito sa kanyang kinabukasan at hindi ako pwede maging makasarili. Dahil sa kanyang mga text na hindi na ipadala, naging mas malinaw ang lahat. Ang desisyong pinanindigan ni Nanay Linda. Hindi niya pag-aalalahanin ng anak sa kanya. Dapat ay makafocus ito sa kanyang trabaho at bagong buhay. Ang tanging magagawa na lamang niya ay sabihin ang kanyang mga paalala sa araw-araw. Mga paalalang matagal nang ipinagsawalang bahala ni Lara. At sa sandaling ito, labis ang kanyang pagsisisi. Kung pwede lang ibalik ang oras, pabalik sa mga panahong napupuno siya ng biyaya. Ang biyaya ng pagkakaroon ng mapagmahal na ina. Biyayang hindi niya pinapansin noon. Ngayon, parang bigla niyang natanggap ang lahat ng mensahe ng kanyang ina. Mga mensaheng punong-puno ng pag-ibig. Parang pumasok ang lahat ng ito diretso sa kanyang puso. At tuluyan niyang naramdaman ang totoong damdamin ng kanyang ina. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang pananaw. Hindi niya maatim isipin na inakala niyang pangungulit lamang ang lahat ng ito. Hindi ito paulit-ulit dulot ng katandaan. Ito'y simpleng pag-abot lamang ng isang ina sa kanyang nalalayong anak. Lumipas ang oras. Patuloy ang buhos ng mabigat na ulan. Patuloy din ang pagbabasa ni Lara. Tila bumabawi at binabasa ang bawat isang text ng kanyang ina na padala man o hindi. Sa unang akala ay huli na para dito. Pero para kay Lara, may panahon pa para tanggapin niya ang lahat ng ito. Sa araw na ito, dito lamang umiikot ang mundo niya. Wala na siyang maalalang araw sa opisina o kahit anong email na kanyang isinulat. Sa huli, tila hindi mahalaga ang mga ito. Tahimik na muling bumaba ang gabi. Ang ulan ay unti-unti nang humina. Hanggang sa may hinang patak na lamang sa bubong ang maririnig. Sa loob ng lumang bahay, nakaupo si Lara sa tabi ng bintana. Nakatitig sa labas, sa mga dahong kumikislap sa ilalim ng ilaw ng poste. Wala nang mga bagong text. Wala na ang mga tawag. Ngunit ramdam pa rin niya ang presensya ni Mama. Hindi lamang basta sa mga salita, kundi sa mga iniwan nitong paalala. At sa gabing iyon, habang humihinga ang mundo, unti-unti ring huminga ng malalim si Lara. Hindi pa tapos ang lungkot, pero may kakaibang kapanatagan na ngayon sa gitna nito. Ang uri ng kapayapaan na dumarating kapag tinanggap mo nang wala nang kailangang ayusin. Bago siya matulog, muling kinuha ni Lara ang lumang cellphone. Isinara niya ito ng marahan at ipinatong sa tabi ng kanyang unan. Salamat ma. Mahina niyang bulong. Walang tugon, ngunit tila kumampay ang kurtina sa hangin. Parang yakap na mahina, ngunit ramdam. Sa labas, pumikit na rin ang mga bituin. Ang mundo ay muling naging mapayapa. Ang mga alaala na natili, ngunit hindi na mabigat. Ang mga sugat, hindi pa tuluyang magaling, pero hindi na rin dumudugo. Doon, sa gitna ng dilim at ulan, natutong matulog na may ngiti si Lara. Hindi dahil tapos na ang sakit, kundi dahil natutunan na niya ang tanggapin ito ng may pagmamahal. Kaya kung ikaw ay nakikinig ngayon at may mga mensaheng hindi mo nasagot, mga salitang hindi mo nasabi, hayaan mong pumasok ang hangin sa gabi. Hayaan mong huminga ang puso mo.
kahit mabagal. Dahil darating din ang araw na maririnig mo ang sagot. Hindi sa salita, kundi sa katahimikan. Matulog ka na. Maging payapa ka. At kung sakaling muling umulan ngayong gabi, hayaan mo lang. Baka yakap lang iyon ang langit. Magandang gabi.